Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:35 sa aga. Aga sa Iloilo. Masako. Magahod. Mapagsik. Panibagong adlaw pagkatapos ng paghuway sang gabi antes. Bagong nga pagdaong. Isa naman kapag lumakas sa matahong nga palaaputon. Iloilo Morning, ang programa nga kaupod ninyo sa pamahaw kun aga. Magadulong sa labing ulihi nga balita. Mga istorya halin sa Iloilo, kag iba niya bahin sang rehiyon. Mga ginabuluhang balan, kag mga trending topic sa social media. Ululupod naton at tubangon ang maayo nga aga. Magpamati na sa Iloilo Morning. Diri sa 585 kHz sa AM band sa inyong mga radyo. Radyo Pilipinas Iloilo, the only government radio station in Western Visayas. Mayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Iloilo Morning Program sa buong adlaw sang Martes. January 6, 2026 na kita. Mayong aga, Ems. Mayong aga, Jen. Good morning sa mga tagpalamatin naton nga nagatutok sa ilang nga radyo kag sa tanan nga nakatutok sa Facebook Live. Una nga Martes, subong nga 2026, kamusta ang inyong bag-ong tuig? Nagapanumbalik ang trabaho sa mga pampubliko kag pribado naton nga mga olobrahan. Kag syempre balik man sa eskwelahan ang tilan naton ka mga estudyante. Kahapon sang presidente tinagapakita man ini sang bag-o naman nga chapter no para sa aton nga pungsod, especially sa aton nga gobyerno. Kabay pang pinaagi sa sini nga budget, madamo pa nga mga programa ang ipatuman no sa nagkailay-lain nga mga sektor kag makaabot ini sa mga nagakaigo nga benepisyaryo. Ti ang importante diri ang pinakamataas gidyen ang edukasyon no. So lauman naton ang dugang pagid nga mga serbisyo, programa kag iban pagid nga mga ipatuman para sa sektor sang edukasyon. Nakitaan naton nga sa ini sa pinakamataas nga budget ever no nga nakuha sang sektor sang edukasyon. Di maayo din nga mga balita para sa mga scholars naton, sa mga kabataan naton, especially ang mga scholars sa State University nga ginabaydan sang gobyerno ang ilang tuition, libre ang tuition. Ako niya personally na-affirm ko gini nga pag-allocate sang dako nga pondo kag it must be gidya kay education kag health. Mo gining importante nga aspeto kay tinumalaan man naton nga sa nagdigad nga tinuig daw medyo dako gid ang shake sang mga budget sa infrastructure, flood control projects. Siguro ti panini no ng pamukaw man bla nati nga ang hindi naton dito pagiula ang budget man lang nangin controversial sa naliligad no kag ongoing ang mga investigation. Di man namin gid ini kabay pa ma-convert ini sa dugang nga classrooms, dugang nga mga personnel sa aton siniya nga mga teachers naton kinahanglan pagid mga pagsuporta sa scholars sa aton sini nga mga estudyante sa health sector, zero balance billing. Di naman budlayan naton sini nga mga kauturan kiti may budget na sa aton sini nga universal healthcare kag madamo pa. Sige, nakatulat pa natin dyan naman ang pag-translate man sa sining mga budget kag programa. Importante nga makalabot ini sa mga qualified beneficiaries
kag diri no sa mga pinagmayman naton nga sektor. Kitaan tagid ang mga trending views bala kaysa sa mga teachers nga nagatambok sa baha galangoy. Kakulangan sa classroom especially sa mga nabukid nga bahin. Amo na siguro mga taytay karsada pakadto sa mga eskwelahan nga balantang eskwelahan nilang na siya nag-serve nga dira classroom kundi evacuation center ano pa gid no tanan nga mga kung may mga kalamidad amo man nang ginapasilungan sa aton sini nga mga kauturan ti kabay pa no nga madugangan ang mga classrooms sa kag ma-improve ang mga facility sa piyak nga bahin bala no nagtrending ni bala yung sang ano nagkatukal bala nga oval sa ano Iloilo Sports Complex ang aton nga Iloilo Provincial Government nagambal nga prioridad ina no pagpakayo sang oval naton dira guro ti kay kuan bala healthy lifestyle kita bla subong nga no nga Enero kay damo New Year's resolution mo sila nila ma-diet na ko ma-healthy lifestyle na ko ma-jogging na ko ti Iloilo Sports Complex damo na daga kadto ga-exercise ga basketball ga football tanan-tanan da gadlagan sa oval siguro nakitaan sa netizen ni ano ni man ito lokal na di ibalon ta sa balita ni Paul Tarosa ano plano sang Iloilo Provincial Government sini kay ti ang sports complex daan na mo pa ni mga venue man ini sang Binagyang Festival Yes. may palabuton pa nga Opening salvo. oo kag ang mga nagja-jogging di daya anong update sini nagikan sa Iloilo Sports Management and Development Office hibalon ta sa balita ni Paul Tarosa. Paul, good morning. Nel, mayong agagid kag sa tanan naton nga tagpalamati ang ining issue no nagtuhaw kasunod sang in-post ang isa ka netizen nga ti ang natabo gid sini nagpamangkot ining bata niya kundi nami mag-jogging. Tingin recommend niya dayon ining Iloilo Sports Complex. Proud na proud pa siya ha. Recommend siya galing sang nagpadala guro litrato ang bata niya bodo ano man siya do na nahuya man sila siya siguro nano ni man may mga tokal tong track oval kag sa sining information tagaan sang explanation sang Iloilo Sports Management and Development Office ang issue kag ginpatag ni Sir Ray Cabarles nga may budget sini nga 1 million pesos para sa pagkayo sang track oval. Kag suno sa iya, ang plano nga pagpakayo nag-agi ni siya sa bidding process sa tong December 2025. Kapang wala lang ini matigayon bagod ang kontraktor wala makahingagaw sa process kiti may mga submission no nga kinahanglan sundon amo nang way natigayon nga maumpisahan. Pero subong nga Enero may schedule na ang Bids and Awards Committee sa probinsya para sa rebidding sang project. Hingin pa siguro ni Cabarles nga prioridad ini sang Iloilo Provincial Government ang pag-improve sa mga facilities dira sa Iloilo Sports Complex labi na ining track oval. Ti Mayo kay Enero. Insigida gila yun kay na may gina nga start kay iban nga mga athletes daan ka practice na mo para sa Wibra A. Oo, lapit na nga daan ng Wibra sa February na nga daan. Ti importante gid nga mapakayoy na gila yon. Kag ang power sang social media nil ano gid no? Epektibo gid. Amo na nami kay insigida kita nila yon. Oo, di nga padugayan pa, may balibad pa. Ay rekta gid ano no, may direksyon bala, may plano ang Iloilo Provincial Government galing ano lang way lang na basic one man lang niya portion mo lang to hindi man ang pamangkot is pila ka percent sang oval ang nagtulokal kay kung i-overhaul mo gid na ang pamangkot dira ang 1 million pesos nga budget is enough pero kung daw pan mo lang daw overlay mo lang sa mga nagkalabuka base amo na ang namin sa aton sini nga ISMDO diba si mahingagaw na mapatsingan laban-laban itinguan ta karon no sa programas provision ay kwaon ta ang challenge siguro di kay Sir Ray ang challenge siguro di kay ma'am no kag kay sa bata ito pagka Pebrero or Marso hindi ka nikalabot Marso picturean niya liwat nagay una na o pwede man ng provincial government provincial government hatag sang update kiti ano ina para ma-report ngagin kasyunan dayon may immediate response amo na ya ka aggressive kay immediate sang
pag-response din nila dayon. Oo, kag kabay pa no nga ano dayon makayo dayon giti. Lapit na nga daan ng Dinapit Festival, mati ginabantayan man sang tanan. Base ang ano ni Balang, bata ni Ma'am to, athlete pa, Athlete laban-laban, Oo, athlete kay qualified for Webra siya bla. doon nagbakasyon lang ato. Bakasyon Hindi kita magsala no nga magstay lang siya sa pila ka adlaw dire. Oo. Kag muna no, dismayaman ni. Oo. Dismayang nanay kati inabugal niyang Iloilo mo kati Oo. siyempre taga dire siya. Pero amo na, mga gamay nga bagay nga nakita naton. I believe san ini kag kayuhon sang Iloilo Provincial Government. Padalion man na ni ano ni Sir Ray Cabarles. Si Parikoy Oo. Salamat gid Paul sa imong balita. Balita sa Iloilo Provincial Government para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radio Pilipinas, Radyo Publiko. Damo salamat sa balita ni Paul Taros. At pwede ka na to Ems ka jiging Jackie. Pwede na. Hindi ka lang yung magagi to sa daw madanlog. Kag daw nagatukal no kay actually na may imanda magano healthy lifestyle ka to start 2026. Jogging kada sa ano nami gid. Kag diri man naton makita dyan nga ang power bala of social media nga kung gamiton lang sang insakto no ti dako gid ang bulig para at least ma-solve ang mga gagmay man or dalagko nga mga problema sa komunidad. We look forward sa pagkayo dira sa may porsyon sa Iloilo Sports Complex. Actually nga ilang tulog na lang dyan. Iwaton ang opening salvo dira sa January 10 and January 11. Agyan pa sa mga ano sa mga tribo bla agyan pa na nila da mo kag mga crowd naton matapak sa sports complex ti dapat i-secure nila na gurong area para hindi magdugang bubaya. So uman naton nga mangin masugay na dira kag magamit na sang mga Ilonggos naton nga go into healthy lifestyle kag gusto nila umpisahan ang ilang bagong tuig regular exercise. Anyways, iban pagid nga banig jet ako nagpatugayon sang joint inspection ang katapos ng Iloilo City Government. Naupod ang kontraktor kag SM Prime Holding ini may kaangtanan sa gihapon sa naguba nga tiles. Pagid nga defects no nga resulta sa pagbubo sang ulan didto sa may Iloilo Central Market. Doon na ano naman to? Doon na takod naman to ang mga tiles. May nakuha kita nga update no alin sa spokesperson ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas. Nakuha kita sa recent nga update kahapon kay after sa inspection no may ginahatag nga update as to pila bala ang details dyan sa initial nilang assessment sa mga nagkalaguba. Ari bala pamatian naton ang statement no from Miss Joyce Fantilaga, ang spokesperson sa ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas. Monday flag racing nagpatigayon sa joint inspection ang SM, ang contractor, ang aton nga Local Economic Enterprise Office headed by Ma'am Maricel Mabakyao, kag ang City Engineer's Office headed by Engineer Diana Signoron sa Iloilo Central Public Market after sa sining incident nga report sa nagligad nga Biyernes no sang pagbubo sa tuman kamunog nga ulan diri sa syudad sa Iloilo. Although nga natapos ang repair after ito pagkaaga sa natabo ang incident sa Biyernes, pero nagpatigayon sa joint inspection ang team no kay inasang aga, and based sa ilang findings didto nagagwa nga may mga debris nga nagclog sa drainage system sang market. Amo ni ang rason kun nga ang tubig nga hindi makalusot no ang dako nga volume sang tubig ulan pakadto sa aton nga main drainage system sang Iloilo City, hindi siya makalusot because sang debris nga nagclog dito sa drainage. So amo ginhalinan sang pagtipon sang tubig, nagbalik siya ang daw may backflow bala ang tubig, nagresulta sang pagka-damage sang tiles
So, immediately, clear man to ang mga debris agod nga makailig ang tubig. Kag isa man dito sa ginistoryahan during inspection nga magadugang sang water pump sa merkado agod nga mas mapadasig no ang pag-pump out sang tubig patanto sa ating Matian, main Jen, drainage system. Oo. kabahin Si Ma'am no, Joy. sa official statement no, ni Ma'am Joyce Ann Fantilaga, ang spokesperson ni Mayor Raisa Treñas. No, idugang ko lang no, nga base man sa iya nga ginhatag impormasyon, no, may 8 na ka vendors ang nag-claim kay ti ang pasalig Aba? sa Iloilo City Government dyan 100% Wow. refund, no? Ang 8 ka vendors nga nag-claim, gidalakipan sang 3 ka native vendors nga may 229,000 Hmm. nga balor sa damaged products, kag 5 ka vendors sang bugas nga naga-claim naman sang damage nga 81,000. So kabugusan nga claim nila dyan is 311,000 pesos. Ati mayugid kay na-refund dayon kulbaan man tong mga vendors kay ti an Enero daan subong tigbalayad tig-renew bla sang ila nga mga permits. Di siguro wala lang guro ma-anticipate sang contractor ang volume sa tubig. Ano pa na ang term rin daw namin ang balon nga nasalamukan ang drainage ang Central Market. Siguro mayo ni nga gamay pa lang nga ulan, nakita nilang epekto ay nag-amo ni gali. So dapat dakuon nila ang ila sini nga plano i-revisit nila dira ang mga outlet na sa Central Market kay budlay nga may malukpan pagida sa dason. Amo man ang payag sa nga LEO Jen ni Mama Maricel Mabakyaw nga siling niya at least no nga naka-operate na ang Central Market kag nagtukuban ini ahead no kag hatagan gilayon siyang nagakaigo nga response no agod nga hindi na ini maliwat especially sa tion sang tagilulan kag marisolba no siling niya man nga may ara man sang warranty ang kontraktor nga kung ano ang defects nga matukuban dira sa may Central Market kag Iloilo Terminal Market, may responsibilidad ang kontraktor nga kay uhod ini. Daw kadalom gali no sa imo nga video bala no. Daw dako gali niyo daw underground tunnel ang itsura sa Portion pa lang ina, no? Oo, ti kabay pa nga maano na, madiklag na da. Grabe na da kay naka-experience talaga ni dira sa mapa gani sa former na tong stasyon. Oo. Kita mo mag-ulan na da. Grabe. Imbis nga sa drainage bagay ang tubig, bukal-bukal nga alawas sa drainage, sa takop sang drainage ang tubig. Putsulingon, anticipate na nada sang sang kontraktor naton kay ginasugata pa na nabi sang sang taob. Amo na ang mga dapat nila da nga preparahan. Anyway, expert man na sila. Grabe man na mga engineer nila da, especially sang SM na nag-ubra. No? So, amo gina, no? Ang maayo lang na balita, alawman sa mga vendors nga apektado ang refund no sa ilang big claim nga damages by pasalig sang Iloilo City Government kag kontraktor. Philippine Standard Time, alas 8:55 na kita sa aga. Tapos ang oras diri sa programa Iloilo Morning gani. Thank you kids sa tanan nga nakatutok sa aton nga Facebook Live kag sa tanan nga nagapamati sa ilang nga radyo. Si Sir Ayan Sorongon katanaw sa aton. Good morning, Sir Ayan. Good morning, Sir Aya. Follow ko sa amon nga program para nga libre tamyaw. Thank you gid sa mga followers naton and likers. Madamo gid nga salamat sa inyo nga tanan. Kinaandan kami ang inyo alagad. Janelle Baclay. Kag Emerald Santiago kita ay kitaliwat diri lang sa Iloilo Morning. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pagtinog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey.
at sa social media. Nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika,